Stressful nga ba talaga ang nakikipag-usap sa taong buo na ang pasya at yung ayaw nang makinig? Totoo nga ba na para ka daw love nakikipag-usap sa pader? Always reminding you that kapag happy ang spouse, magiging happy ang buong house. Welcome sa inyong lahat. Another episode, interesting topic. But before that, love, Mag-like, mag-subscribe. Social media accounts katulad ng Facebook, ng Instagram, meron din po tayo sa YouTube, TikTok, at saka ang Twitter. Yan ang pag-uusapan natin, breaking barriers, how to deal with a person or with someone who's already close-minded. Ano ba itong mga close-minded na mga kakilala natin dyan? bakit nga ba daw mayroong mga close-minded na mga tao? Yung buo na ang pasya, buo na ang loob. Ilang mga dahilan kung bakit tinatawag ang isang tao ay close-minded or sarado na ang isipan. Pero siguro, maganda din naman na tanungin din natin ang ating sarili ko, bakit there are people na sinasabing super close-minded yan. Maski anong kausap ko, parang pader, blank yung wall, ayaw talagang makinig. Tingnan muna natin, what are the reasons nga ba, mga dahilan? Why do we think may mga taong yung buo na ang isip, sarado na ang pag-iisip, at close-minded nga ang tawag? Ang sinasabi po ng iba, dahil may emotional attachment sila sa belief. So ito yung tinatawag na ayaw magbago ng paniniwala. Ang isang taong close-minded kasi, kahit na may mga bagong information or facts or evidences na nagpapakita na mali ang kanyang pananaw. Kay relative po ito, depende, example, in the area of finance o kaya some other areas, especially po sa mag-asawa. Dahilan ng matinding emotional attachment na tinatawag ng kanyang paniniwala because of that emotional attachment. Kaya minsan, close-minded sila. Example ng mga emotional attachments, yung mga... To beliefs. Oo, na kahit na there are really reasons that you have to change that kasi hindi na siya effective. Isa namang reason pa ay hindi bukas sa mga bagong karanasan. They are not comfortable to new things or experiences going on. Maaaring may mga taong hindi bukas sa mga bagong experiences o kultura o pananaw sa buhay. Ito ay dahil sa kawalan ng pagkakataon na masubukan ang mga bagay na bago o kakaiba sa kanyang nakagawian. Mga example, siguro I can think of something. May friend po kami, siyempre ngayon technology na, mas madali mag-type kung meron po kayong gadget, keyboard, pero gusto pa rin nila dun sa mga the old ways. Kaya instead of the deadline early, nade-delay pa rin yung deadline about work. Experience niya, talaga nagsistick lang siya, sarado ang isip niya na hindi, ito na yung nakagawian ko, ganito na. But everybody is already in, technology. Mahirap din, yung malalim yung pinanggagalingan din ng iba. Yung isa pa ay mahina ang pagtanggap sa pagkakamali, not used to corrections. Mayroong mga tao kasing hindi yung mali ng kanilang pananaw. Hindi sila nagpapakita ng interest na makinig o magbigay ng panahon upang malaman ang katotohanan. Sa psychology side, may tinatawag din kasi na growing up, this is something that you did not experience. So, relatively talagang zero knowledge. Tapos, syempre, into the marriage siguro or sa family members. Merong ganong mga ini-implement, kaya hirap na hirap ka to even view things na kukorek ka or pagsasabihan ka. But, maganda din na maging open po tayo because seasons change, ang buhay nagbabago, hopefully, the better version every day, sa grasya ng Panginoon. So, na hindi tayo maging sarado talaga, na para tayong pader, na hindi mabago-bago ang ating mga pananaw. So, yung susunod naman ay hindi bukas sa pagtanggap ng kritisismo. Or in English, doesn't know how to accept criticism. Parang hindi rin bukas na pagtanggap ng criticism ng isang taong close-minded na hindi niya kinakaya ang mapuna o mairating sa kanya na mayroong mga bagay na kailangan pa niyang pag-aralan o improve sa kanyang pananaw. Mga example nito lang, dynamics ng family. Mas mataas yung na-achieve ng isang asawa dun sa asawa niya. Criticism, parang, sino ka? Bakit ako pagsasabihan like this, like this, like this. So, marami pong factors talaga. Sometimes the family suffers, the marriage suffers. Kasi nga ito,
mali yung ating mga pananaw. At another one is yung lack of exposure, yung hindi tayo, yung perspective natin, hindi diverse, hindi pagkakaroon nga ng yung bagong pananaw nga. Kasi nga sa sobrang sarado, we don't even read what's latest in the news. We don't even know na, you know, you can access your bank in the online internet. Yung mga ganyan ba? Yung mga real life changes talaga. Na minsan ang kahulugan at katotohanan, hindi tayo na-expose sa iba't ibang pananaw, kaya yung ibang tao nagiging reason bakit sila talagang sarado ang isip nila. Naiwan na sila sa dekada kung saan man sila naiwan. That's really very hard, especially if you're inside your marriage relationship, and of course as parents to your children. So yun yung mga reasons, no? Pag-usapan din natin kung paano natin ma-deal yung mga tao na may, syempre they are challenged or we are challenged because of close-mindedness ng iba. So ito yung ilang mga tips that hopefully ay makatulong. Unang-una ay to approach the conversation with an open mind. Pagpakita tayo ng compassion, importante to approach the conversation na may willingness tayong makinig and to understand the other person's perspective. Hopefully, now magkaroon na tayo ng willingness. Willingness to learn, then willingness to listen. Pakinggan din natin yung ano yung ibig ba kayang sabihin ng asawa mo, kaya baka kaibigan mo. Makakatulong talaga na magkaroon ng more productive at saka ng respectful na dialogue na hindi tayo mag-aaway. At ang isa pa po na avoid natin yung i-attack or i-judge naman natin lalo ng ating asawa. Minsan may tinatawag na preconceived notion na sarado ang isip niyan eh. So mahirap din dahil 'di ba bago pa tayo nagsalita, parang nahusgahan naman natin yung tao. Attacking or judging can often make them defensive. Ina-up nila kaagad yung guards nila, yung wall. Hindi pa tapos yung sinasabi mo. Hindi ako ganyan, 'di ba? Kaya hindi sila nag-engage, have an open communication rather than ina-atake natin yung kasi ikaw sarado isip mo eh. So, hindi po 'yun nakakatulong. Pareho tayo dito. We are a team. This is marriage. So, avoid attacking each other and judging them. So, yung next one is to find the common ground. Ang gagawin natin ay maghahanap tayo ng mga areas of agreement when it comes to, let's say, finances. No? Sabi nyo nga na, si husband mo, sinasabi niya, mas magaling ako humawak ng pera, sabi niya. Kung bang upo kayo, pwede nyo pag-usapan, then sabihin nyo, sige nga, isabihin mo sa akin ano yung ibig sabihin nung mas magaling ka maghawak ng pera kaysa sa akin. Kasi ang hirap naman pag sinabing, kasi ikaw hindi magaling. There's nothing common between you already. Dahil isa magaling, yung automatically, yung isa hindi magaling. Sabihin mo, pakinggan ka lang muna. Ano yung ibig mo ring sabihin na gusto mo makatulong doon. Mag-share kayo sa responsibilities ng ano at kailangan makita mo rin kung ano yung sa finances ninyo. Isa pa na pwedeng makatulong din sa atin po, no? Respectfully agree to disagree. It becomes clear that you are unlikely to change the other person's mind kasi talaga naman hindi natin yan mababago. Dahil hindi naman tayong naglalang, di ba? Respectfully agree to disagree. This can help to prevent the conversation from becoming more contentious or negative. Yung heated masyado na kasi ipinipilit ng isa, let's say no, ipinipilit ng isa, let's say yes, wala po yung kapupuntahan. So minsan inaabot ng days, months, at napakahirap po ma-disconnect, especially sa ating spouse. Ang goal natin is laging mag-unite, keep the unity of the spirit through the bond of peace. But the goal should have a respectful and productive conversation even if you ultimately don't agree with each other. Yan po ang beauty ng marriage. Diba? Above anything else, syempre, the encouragement really comes from the Word of God. Ang sinasabi sa Philippians, do nothing from selfish ambition or conceit. Kasi baka hindi na natin nare-realize, it has become already about us, about yung mga nakasanayan natin, yung nakilala natin na kultura na napasa rin sa pamilya na wala naman din masama. So let it not be a selfish ambition, for the both of you. Consider your spouse or others significant than yourself. Yan. So sige, I am Coach Mary Ann Peña. And this is Coach Chico na nagsasabi, ang bawat pamilya may pag-asa. Happy